taong bayan, masaya na sila. Di ba? Pero hindi nila inisip na yung mga ayuda na binigay sa kanila, utang yon sa China na ang bayad ay ipasok ang illegal na sugal. Diba? Yun naman ang totoo eh. Noon, tuwang-tuwa sila. Yes, masaya kami. Nanalo si Digong. Tatay Digong yan. Hindi nila iniisip. Diba? Na nung nanalo si Digong, ginamit lang tayo. Bakit? Tignan mo. Pumasok si Digong, walang pera. Nung umalis si Digong pagka-presidente, bilyon-bilyon ang nabulsa. Yeah? Totoo naman eh. Bakit? Paano magkaroon ng maraming pera si Digong eh wala namang negosyo yan? Anong negosyo ng mga Duterte? Pagbigay kayo isang negosyo ng mga Duterte. Yung hindi illegal diba? Paano nangyari na si Digong pagkatapos ng termino bilang presidente, bilyon-bilyon ang pera? Wala namang negosyo yung mga yan, maliban na lang sa politiko. Sa pagiging politika. Sa pagpasok sa politika. Ngayong bumaba siya pagka-politiko. Wala na siya sa termino niya, hindi na siya presidente. Citizen na lang siya. Bigyan niyo ko ng isang negosyo ng mga Duterte kung bakit bilyon-bilyon ang pera nila. Hindi yung magnetic shifter ha. Hindi yung magnetic shifter bang tawag doon, lifter. Hindi ganun ang negosyo ha. Yung hindi illegal, yung legal na negosyo. Diba? Wala kayong masabi. Wala naman talagang negosyo ang mga Duterte. Ano ba negosyo nila? Okay. Sinong bibili sa okay? Mas maraming okay dun sa Davao eh. Makita mo yung bilyon. RB Ferrer. Itanong mo kay Digong, bakit ayaw niyang ipasa publiko ang salin at asset niya? Yun ang tanong ko. Bakit ayaw ni Digong ilabas sa publiko ang salin at liabilities sa publiko? Salin at asset ni Digong. Diba? Ikaw, anong negosyo mo? Alam nga naman, sabihin ko may negosyo ako, wala naman akong pera. Diba? D30, Miguel Love shout out. Daryl Car Olarte, pamilya mo yung itukhang kasi ang bubobo ninyo. Alam mo sa totoo lang, yung sinabi ni Digong noon na huwag mong subukan, masira ang buhay mo. Front lang yun. Sabi ko sa taong bayan, yung pugo, malinis yan. Malaki ang pera sa pugo. Kasi ako, yumaman ako sa pugo, taong bayan ang nagsakripisyo. Totoo naman talaga. Bigyan nyo ko ng negosyo, maskin isang negosyo lang ng mga Duterte, yung legal wala. Diba? Walang negosyo ang Duterte. Ang tanong, saan galing ang milyon-milyon nilang pera? Mga kababayan, mag-analysis ka muna. Kanina pa ako nag-analyze, ikaw nga kalahi, hindi mo masagot-sagot yan eh. Iyan ang totoo. Saan galing ang milyon-bilyon na pera ng mga Duterte nang wala naman silang negosyo? Confidential funds. Yan ang negosyo nila. Diba mga kababayan? Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao. Bakit? Simula ba nung tumakbo si Digong may negosyo kayong nakita? Wala. Walang negosyo si Digong. Ngayon ang tanong, wala na sa politiko si Digong, saan galing ang milyon-milyon niyang pera? Law firm. Bakit? Ito, sabi ni Erico Ablan, pinagsasabi nito, may law firm po yan. Tanga nito. Tanong ko, may law firm si Digong. Bigyan mo ko ng isang kasong hinawakan ni Digong. Sige nga, may law firm si Digong. Bigyan mo ko ng isang kaso na hinawakan ni Digong.
Wala kayong makita. Sinong tao na hinawakan ni Digong ang kaso? Bigyan nyo ko isa. Masagi ko pa. Wala kayong mailabas. Diba DDS, hinamon ko kayo. Magbigay kayo ng isang kaso na hinawakan ni Digong. Diba si Digong piskal? Bakit ka bigyan? Sino ka ba? Kasi wala kayong may pakita. Wala kayong maipakita. Yan ang tanong sa inyo. Project nga ni Sara, wala kayong may pakita. Batas na naipasa ni Bato, wala kayong may pakita. Kaso na hinawakan ni Digong, magbigay kayo isa lang. Wala pa rin. Di ba? 1,000 viewers, maraming salamat po. Actually, nandito kami ngayon sa, mamaya ko na i-promote pag pauwi na kami, bawal eh. Bawal eh, baka sugurin tayo dito ng mga DDS. Delikado. Pero maraming mga kaibigan ko dito sa parting Maynila na lagi dito. Lalong-lalo na sa mga taga-Tondo. Ayan. Ngayon tatanungin ko kayo, magbigay kayo na isang kaso na hinawakan ni Digong. Kasi abogado si Digong, di ba? Wala, di ba? Magbigay kayo. Bakit ka takot? Ba't ako matatakot? Kanina pa ako nagyaw-yaw dito, 13 minutes na, parang malaki bayad mo, boss. Ayan na naman kayo sa bayad. Sino ba magbabayad sa akin? 3 taon ko na itong ginawa. Di ba? Asa ng mga DDS? I challenge nyo ngayon. Magbigay kayo ng isang kaso na hinawakan ni Digong. Di ba si Digong piskal? Di ba si Digong abogado? Business naman pinagsasabi mo. Kayo yung mga brainless. Di ba? Sabihin nyo, business pinagsasabi ko? Kayo nga mga DDS, brainless eh. Magbigay kayo ng isang kaso na hinawakan ni Digong. Di ba si Digong abogado? Sabi nyo, maraming pera si Digong kasi may law firm. Asan yung kaso na hinawakan ni Digong? Isa lang. Isa lang. Wala. Wala kayong kaso na maipakita na hinawakan ni Digong kasi wala naman talaga. Kasi si Digong pangag. Buti pa si Topacio, ang daming kaso hinawakan, puro talo. Buti pa si Topacio, naniniwala pa ako. Si Topacio, naging abogado ni Kibuloy yan. Kasi pag hindi siya dumaan kay Kibuloy, hindi niya mapatalo si Kibuloy. Ay, natalo nga, nakulong. Di ba? Mga DDS, magbigay kayo ng isang kaso na hinawakan ni Digong mula nung siya'y piskal, mula nang siya'y prosecutor di umano. Kasi, tanong ko kasi, bakit maraming pera ang mga Duterte na wala namang negosyo? Bigyan nyo ko negosyo ng mga Duterte, yung hindi legal yung legal, Wala, di ba? Bakit nagkaroon siya ng milyon-milyon? Oy, Ma'am Lens, maraming salamat sa yung super chat na 10 euro. Thank you so much po. Ayan, Merry Christmas. Yan muna, palipad muna. Salamat, Ma'am Lens. I-Gcash mo na lang. Ma'am Lens. Thank you po, Ma'am Lens. Ayan, thank you so much yan sa Europa. Diba? Pasikat ka lang. Hindi ako nagpapasikat. Nagtanong lang. Kasi alam ko, kapag ang tao, ina-idolize mo yung isang politician, kailangan alam mo yung background. Mag-idolize ka na isang politician, tapos hindi mo alam. Diba? Yan ang problema sa inyo. Si Mama Leni Robredo, tinatawag ni Digong na lutang. Samantalang si Mama Leni, maraming kasong nahahawakan. Si Digong naging piskal, naging mayor, naging gobernador, naging presidente ni isang kaso walang hinahawakan. Di ba? Useless, nag-aral ka pa. Di ba? May sinasabi sa Sports TV. Basahin mo, kuya. Sports TV. Hindi ko makita si Sports TV dito eh. Sabi niya, you know what? For the fact that you can't be prosecutors in a point of system, lawyers need to comply points before you get the promoted. Get your facts straight. Huwag puro kalye na argument ang alam mo. Ganun ba yon? Bago daw maging prosecutor, kailangan may points. May mga kaso na may present. Ano nga, magbigay nga kayo ng isa. Tinatanong ko nga kayo eh. Magbigay kayo ng isa na kasong hinawakan ni Digong na naipanalo niya.
kaso na naipanalo ni Digong na hinawakan niya? Wala, di ba? Di ba? Wala na. Kawawa mga DDS, sumasakit na naman ang dibdib. Oo nga, ang galing ng vlogger na to. Idol ko si Digong pero hindi ko alam kung anong kaso hinawakan ni Digong noon. Oh, marami palang kaso si Digong Gina Javier eh. Magbigay ka nga ni isa na kasong hinawakan niya na naipanalo niya. Wala nga kayong mailabas kasi ang bubobo ninyo. Kasi wala naman talaga. Wala kang alam, puro kadaldal. Tinatanong ko nga kayo, maglabas kayo ng kaso na hinawakan ni Digong na nanalo. Wala kayong mailabas. Wala. Kasi ang bobobo ninyo mga DDS. Yeah. Mga DDS, magbigay kayo ng isang proyekto ni Sara, walang mailabas. Magbigay kayo ng kaso na hinawakan ni Digong, wala kayong mailabas. Magbigay kayo ng isang batas na naipasa ni Bato, wala kayong mailabas. Tapos ibuboto nyo pa, wala naman talaga. Yeah. Ba't kami i-research mo? Kasi nga wala nga kayong alam. Nag-iidolo kayo sa isang tao na hindi nyo alam. Ang bubobo ninyo. Buwakan ng ina nyo. Kumain kayo ng bato para pag itain ninyo, magiging si Darna kayo. Tangina nyo, nag-a-idolize kayo ng isang politiko na hindi nyo alam yung background. Nakita nyo lang na nagsabi, 3 to 6 months, ubos lahat ng adik. Naniniwala naman kayo. Di ba? Hindi nyo mailabas DDS. Ito lang yung vlogger na hindi nyo kayang masagot. Yeah. Maglabas kayo ng isang kaso na naipanalo ni Digong kasi siya daw ay piskal. Attorney no case. Yan yun. Wala kasi kayong malabas eh. Diba ang hirap? Ako, pag si BBM tanungin nyo, ang daming nagawa ni BBM. Pagdating kay Digong, abogado si Digong, magbigay kayo isang kaso hinawakan ni Digong na naipanalo niya. Hindi nyo alam kasi ang bubobo nyo mga didi shit. Yeah? Isang kaso lang na hinawakan ni Digong na naipanalo niya. Wala kayong mailabas. Di ba masakit sa ulo? Ngayon ma-realize ninyo mga didi shit. Oo nga, sabi ni Kent Garcia, yung vlogger, yung madaldal, yung kamukha ni Charis, yung magaling. Magaling naman talaga ako. Diba? Oo nga naman, iniidolo natin si Tatay Digong. Huwag mong subukan, masira ang buhay mo. Pero nung tinanong kami nung vlogger, anong kaso na nahawakan ni Digong na inaipanalo niya kasi abogado daw si Digong, wala po kaming makita, Kent. Bakit? Kasi bobo kami. Di ba? Ayan na. Ayan na. Alam mo, puro kayo saway sa akin dyan. Tumigil ka na. Kung ano-ano pinagsasabi mo, tas nagmumura kayo. Kasi hindi nyo malabas. Di ba? Maglabas kayo. Ito. Tapusin na natin yung kung anong kasong nahawakan ni Digong kasi abogado daw si Digong. Wala kayong mailabas kasi wala po talaga siyang nahawakang kaso. Wala siyang nailabas. Kasi walang nahawakang kaso si Digong. Yun yung katotohanan. Attorney with no case. Sunod kong tanong mga kababayan. Magbigay kayo ng isang proyekto na nagawa ni Sara Duterte nung siya'y naging vice presidente. Isang proyekto ni Sara, magbigay kayo. Magbigay kayo ng isang proyekto ni Sara Duterte na siya'y naging vice presidente. Isang project lang ni Sara. Proyekto ni Sara Duterte, bigyan nyo ko isa lang. Pag meron kayong may pakita, thank you. Pag wala, buwakan ng ina niya. Nag-vice president pa siya. Yeah? Ganon yan. Lost Tie Project. Yan. Nood Concert Project. Tattoo kay Wangod Project. Basketball Player Show Project. Yan ba yon?
O, libro. Ito. Libro daw na gawa ni Sara. O, speaking of libro, thank you ha. Naparemind mo sa akin yung libro. Ngayon, yung libro ba na gawa ni Sara pag nabasa ng senior citizen yun, magkakaroon ba ng maintenance yung mga senior? Yung libro na napagawa ni Sara pag nabasa ng mga bata na natutulog sa kalye, nagkakaroon silang bahay? Yung mga single mom makabasa doon sa libro ni Sara, magkakaroon ba siya ng katuwang pampaaral sa anak niya? Sabi ni Yung mga PWD makabasa doon sa libro ni Sara, magkakaroon sila ng maintenance? Ginawa niyang daga ang Pilipino. Anong gagawin ng Pilipino dyan sa libro? Diba? Tama ba ako? Walang saysay ang proyekto na yan. Bakit? Isip adik kasi. Ay, sorry. 30 days. Diba? Sabi ni Buboy, nakaka-irritate. Alam niyo, sa totoo lang, mas supporter ng Duterte, magising na po kayo. Diba? May libro nga si Sara. Pag nabasa ba ng senior citizen yun na kailangan ng gamot monthly, magkakaroon ng gamot pag nakabasa ang senior citizen nun? Yung mga bata na gusto mag-aral ng kolehiyo na walang pang tuition, pag nabasa yung libro, nagkaka-tuition ba sila? Wala. Diba? Alam mo, sa totoo lang mga DDS, live ko to. Channel ko to. Hindi kayo mananalo sa akin. May project, mayroon pero palpak. May kasong hinahawakan, wala kasi hindi nila alam. Nag-idol pa kayo. In-idolize nyo pa. Diba? So, ano yung thumbnail lang? Binoto nyo bilang presidente. Tanong ko kayo, si Digong may project ba? Ayun na nga, ito na. Anong project pala ni Digong nung presidente si Digong? Magbigay kayo mga DDS, sagutin natin. Sige. Drug on war. Drug on war. War on drugs. Namatay yung 30,000 katao na hindi dinaan sa due process. Tama ba yon? Bakit? Nakalagay ba sa Philippine Constitution at sa saligang batas ng Pilipinas na kapag nakita mong nagsyabu, patay agad? Wala. Diba? Sasabihin ngayon ng mga didilis yan, build! Yun yung project ni Digong. Poke ng inang build. Tignan nyo, ang daming build, mga Skyway, SLEX, NLEX. Pero pag dumaan ka, may bayad. Build. Nagpapagawa ng kalsada si Digong. Pero pag dumaan ka, may toll gate. Tapos nakalagay, San Miguel Corporation. Nasaan ang pangalan ni Digong doon? Nasaan ang magmamay-ari ng Pilipinas noon? Build, tapos pagmamay-ari ni Ramon Ang. Di ba? Project ni Digong, build. Pero pag dumaan ka, may toll gate. Tapos ang nakalagay, anong tawag doon? San Miguel Corporation, toll gate. Puro substandard pa. Diba? Alam mo, sa totoo lang, masakit po talaga ang katotohanan. Si BBM, anong project? Ito lang paliwanag ko sa inyo anong project ni BBM. Unang pinakamalaking proyekto ni BBM ang sugpuin ang mga kurakot at ipahinto ang pogo.